Noong taon na yun na nawala si Jano, nag-graduate na din ako ng college at bumalik ako sa Maynila. Hindi ko kasi kayang tumira noon sa barangay dahil pakiramdam ko pag tumitingin sa akin ng mga tao ay may paninisi sa mga titig nila. Kaya yun, muli akong tumira sa kondo kasama sina Ate Susette at Merinol. Nagtrabaho din ako doon ng 3 years bago ako nainggit kay Merinol na mag-Dubai din. Sa Dubai ay magkasama kami ni Merinol sa villa ng daddy niya, dating asawa ni Ate Susette. Papunta na kami pareho ni Merinol noon sa pagiging manang, lalo na ako dahil 4 years na akong walang love life noon. Huli na si Jano. Hindi ko rin ma-imagine kung paano ko natiis yun, Kuya Bono, 4 na taong walang jowa. Pero talagang nawalan kasi ako ng ganang pumatol kahit kanino simula nung mawala si Jano. Kahit sa Dubai, Kuya Bono, hindi ako namamansin ng kahit anong lahi na nagpakita ng interes sa akin. Nung 18 years old ako ay nagpagawa ako ng ilong. At nung 22 years old ako, Kuya Bono, nung nagtatrabaho ulit ako sa Maynila ay may pinagawa naman ako sa labi ko. Kaya masasabi kong nung nasa Dubai ako ay parang hindi na ako naiiwan ni Merinol pagdating sa kagandahan. Kaya nga parang may karapatan akong konti noon na hindi mamansin ng mga nagpapapansin nung mga unang taon ko dito sa Dubai. Kaya lang si Arjan, Kuya Bono, ay hindi ko nagawang iwasan dahil kabarangay ko siya. At ako man din ay nagulat noong kalabitin niya ako habang nagja-jogging kami isang umaga ni Merinol sa Quranic Park sa Alcawanij. Malapit lang ang villa ni Tito Randy na daddy ni Merinol sa park na yon, at si Arjan ay doon din pala nakatira, pero bagong salta lang sa Dubai si Arjan noon. Staff siya sa Dar al-Marefa Private School na nasa vicinity lang din ng Alcawanij, at ang staff house nila ay nasa gawing likod lang ng eskwelahan. To cut the story short, Kuya Bono, sa Dubai na buo ang relasyon namin ni Arjan, and most of the special moments namin ay nangyari sa Quranic Park at sa staff house nila. 25 na ako noon, 27 naman si Arjan, pero wala pa siyang alam tungkol sa nangyari sa buhay ko sa barangay namin kasi sila yung taga-Bukana, Purok Uno, at kabilang ang bahay nila sa sinasabi kong malalaki at nagtataasa ng mga bakod na parabang hinihiwalay nila ang mga sarili nila sa kalakhang bahagi ng barangay. Kumbaga, sa barangay, sila yung nakatataas. Ganon ang pakiramdam nila. Kinailangan ko pang magkwento kay Arjan tungkol sa mga totoong nangyari sa buhay ko sa barangay namin para lang alam niya. Bahala na ako kung matanggap niya o hindi. And to my surprise naman, Kuya Bono, ay wala daw siyang pakialam sa nakaraan ko. Ang sabi niya, I can't do anything about the past. All I care is I love you today, and I will love you tomorrow and the days after every tomorrow. Nabuntis ako ni Arjan, Kuya Bono, dahil may mga pagkakataon, kadalasan tuwing Friday na walang tao sa staff house nila at naisasama niya ako doon. Pero in all fairness kay Arjan, wala akong duda sa kanya. Naniwala ako na mapapakasalan niya ako pag uwi namin at bago pa nga lumobo ang tiyan ko ay umuwi kami dyan sa Pilipinas. Dumiretso kami sa bahay nila at okay naman ang salubong nila sa amin. Pero 2 days lang ang lumipas ay nagbago ang turing sa akin ng mga magulang ni Arjan. Yun pala, nakasagap na sila ng kwento tungkol sa akin at sa nakaraan ko. Hindi pala nila ako kilala dati, pero kilala nila ang papa ko. Tinapat ako ng daddy at mami ni Arjan na hindi sila masaya na ako ang pakakasalan ni Arjan na nag-iisang anak nilang lalaki.
In fairness kay Arjan, naniwala kong mahal niya ako, Kuya Bono, dahil nagtaas siya ng boses sa magulang niya. Ang sabi niya, kung ayaw niyong ibigay ang blessing niyo sa amin, fine. Nasa right age na kami. Pwede na kaming magpakasal kahit wala kayo. Umalis kami noon sa bahay nila Arjan. Naglakad lang kami sa kalsada. Hila-hila ni Arjan ang 2 maleta niya. Umuwi kami sa Hulo, sa Ibayo, sa amin. As expected, nakisimpatya sa amin si Mama at kinonsinti niya si Arjan na okay, magpakasal kayo. Kaya lang gabi nung dumating si Papa, siya naman ang kumontra. Ang sabi niya, nakaka-insulto yung ginawa ng magulang mo sa anak ko, Arjan. Pero ako din, hindi ko rin maibibigay ang blessing ko sa inyo. Wednesday, anak. Nakadalawang bigong pag-ibig ka naman na. Kaya mo pa siguro ang pangatlo. Maghiwalay kayo. Pa, buntis ako, di ba? Tanggap ka namin. Pati ang magiging anak mo. Hindi lang tayo buo pa rin kundi madadagdagan pa tayo. Pero itong si Arjan, masisira ang pamilya niya dahil sa'yo. Galing ako sa kanila ngayon lang. Nakausap ko ang magulang niya. At wala ni konting pag-aalinlangan sila na itakwil si Arjan kung magmamatigas siya. Pero sir, tama ba yun? I actually don't care kung itakwil nila ako. Ganito naman ang sabad ni Arjan. Noon ay napabuntong hininga si Papa bago sinabing, Wens anak, hindi ganitong klase ng lalaki ang gusto kong mapangasawa mo. Handang tumalikod sa magulang at kalimutan lahat ng paghihirap nila dahil lang sa isang babae. Hindi sa ganun, sir. Sabad ulit ni Arjan. Ang sabi naman ni Papa, Arjan, kung gusto mong pakasalan itong anak ko, kausapin mo ang magulang mo. Kung kailangan mong magmakaawa, lumuhod sa harap nila, gawin mo. Pero kung hindi mo makuha ang blessing nila, sorry, hindi ko rin maibibigay ang blessing ko sa inyo. Isa na rin akong ina ngayon, Kuya Bono. Isa ng magulang at ngayon ko mas nauunawaan kung bakit napakasakit kapag sinusuway ka ng sarili mong anak. Kami ni Arjan, sinuway namin ng mga magulang namin noon. Hindi na palambot ni Arjan ng mga magulang niya kaya hindi na ibigay ang blessing na hiningi niya at si Papa ganun din. Nagmatigas din sa kanyang salita noon na kung hindi maibibigay ng parents ni Arjan ang blessing para magpakasal kami, hindi rin niya ibibigay yon sa amin. In other words, wala kami nakuhang blessing from our respective parents. Hindi kami nagpakasal pero nagsama kami ni Arjan. Pansamantala ay tumira kami noon sa isang apartment sa Cabanatuan City habang nagpapatayo sina Arjan at Ate Mayet ng duplex house sa loteng minana nila sa parents nila doon sa Prokdos sa aming barangay. Matagalan nilang nakuha ang loteng yon. College pa lang daw si Arjan noong masubdivide ang loteng yon para sa kanilang 4 na magkakapatid. Nung bumalik si Arjan ng Dubai, hindi pa tapos ang duplex house. Maliit lang yon, Kuya Bono. Typical na duplex, parang kagaya ng mga low budget house sa mga mumurahing subdivision. May 2 kwarto, isang medyo malaki at isang maliit, maliit na salas, kusina at isang banyo. Wala pang pintura yon nung pinalipat na ako ni Arjan kaya't nabalik din ako sa barangay namin noong 7 months na ang tiyan ko. Si Ate Mayet ang panganay ni na Arjan. Nakatapos naman siya ng college pero hindi siya sinuwerteng makapag-asawa ng mayaman gaya ng ibang kapatid nila.
Nagtatrabaho si Ate Mayat sa munisipyo namin noon while ang mister niyang pinakamamahal ang siyang taong bahay. Kung bakit nagkampihan na lang sina Ate Mayat at Arjan Kuya Bono ay pareho silang hindi na bless sa kanilang piniling makasama sa buhay. May attitude si Ate Mayat kaya't hindi ako sobrang naging malapit sa kanya, pero hindi naman kami nag-away or anything. Naging madiplomasya naman ang aming relasyon bilang maghipag na hilaw at kailangan yon dahil magkadikit nga ang mga bahay namin. Oo, hindi na ibigay ni Papa ang blessing niya sa akin pero hindi naman siya galit na galit. Parang nagtampo lang dahil pinakita ko rin sa kanya ang sungay ko. Pero sina Mama at Ate Sunday, hindi sila nagbago sa akin. Kahit noong nasa Kabanatuan ako, palay ang dalaw nila sa akin. May mga pagkakataon pang nag-i-stay si Mama sa apartment ko ng ilang araw at siya ang nagturo sa akin kung paano huwag mahiya sa mga kabarangay namin dahil kahit 2 beses na akong nasawi sa pag-ibig ay nariyan naman si Arjan na nagpagawa din ng bahay para sa akin. Iyon ang pangatlong tirahan ko sa aming barangay. Nagtiwala din ako noon kay Arjan sa kanyang pangako na pagbalik niya after 2 years ay magpapakasal na kami. So nanganak ako Kuya Bono, March 17, 2012. Nasa Dubai pa rin si Arjan noon. Paglabas namin ng baby ko sa ospital ay inuwi ako ni Mama sa bahay nila dahil mainit sa duplex. Kulang kasi sa mga bintana at masikip ang lote. Sagad yun sa property line Kuya Bono kaya 2 dingding ang walang bintana. Yung dingding sa property line at dingding sa pagitan ng 2 bahay na duplex nga. Ang mga bintana ay nasa harap lang at sa likod, kaya talagang napakainit sa loob. That time, Kuya Bono, ay sa Maynila na nagtatrabaho si Ate Sunday dahil pumasa na siya sa bar exam matapos ng 3 beses na pagtitake. 37 na siya nung maging ganap siyang abogado pero sobrang proud pa rin si Papa sa kanya. Noong mga panahong yon ay madalang nang pumunta sa amin si Papa. Narinig ko lang na parang birong sinabi ni Mama na baka doon siya naglalagay sa number 3 niya. Joker si Mama Kuya Bono at normal sa kanya ang kung ano-ano lang ang sinasabi kaya naman naisip kong nagbibiro lang siya nung sabihin niya yon. Pero totoo pala. May kinabaliwang babae si Papa. Batang-bata at dun siya nasira. Itago na lang natin ang babaeng yon sa pangalang Evelyn at siya noon ay 17 years old lang Kuya Bono. Batang-bata sabi ko nga pero tusong-tuso din dahil sa loob lang ng 2 buwan Kuya Bono ay nasira niya si Papa. Napabagsak niya ang aming ama. At kahit pa abogado si Ate Sunday ay wala siyang nagawa para ipagtanggol si Papa. Dahil matibay ang claim ni Evelyn at minor de edad siya. Sinampahan niya ng kasong rape si Papa para lang makuha niya ang gusto niyang 15 million pesos. Sa takot ni Papa na masira ang kanyang reputasyon, mabilad sa kahihiyan, ay pinilit niyang ibigay ang gusto ni Evelyn. Unang nawala kay Papa ang share niya sa bodega ng sibuyas sa Palayan City. Ang mga bukid niya sa Rizal ay nabenta niya, maging ang Toyota Hilux na katatapos lang niyang ma-fully paid, nabenta rin niya. At halos masaid ang perang naipon niya sa bangko, ipon na dapat daw ay nakalaan para sa kanilang pagtanda kapag hindi niya na kayang maghanap buhay pa. Sa madaling salita Kuya Bono ay na-broke si Papa dahil sa kalibugan daw niya, sabi ni Mama. Ayon pa kay Mama, kung kailan daw tumanda tsaka naging bobo si Papa. At si Evelyn, pakiramdam namin noon ay mauutak talaga ang mga taong nasa likod niya. At nawala silang bigla sa eksena noong maibigay ni Papa ang 15 million pesos. Well, at least, hindi nagtuloy ang kaso at si Papa nagtry na magsimula ulit. Pero dahil na rin siguro sa stress at sa edad ni Papa, ay hindi niya nakinaya. Nagkasakit na si Papa at hindi na siya pwedeng maging active kagaya noon. Dati kasi Kuya Bono laging nasa lansangan yan
drive ng drive dahil nilibot ang lahat ng mga racket niya. Noong magkasakit siya, noon nagpakita ng concern at genuine na pagmamahal sa kanya si Tita Lucy, ang kanyang original na asawa. Sabi daw ni Tita Lucy, ibibenta daw niya ang lahat ng sasakyan ni Papa para hindi na raw siya nakakaalis. Hiniling daw ni Tita Lucy na gugulin na lang nila ang natitirang panahon nila sa mundo na sila lang dalawa. Sikapin daw nilang ayusin ang mga mali sa relasyon nila ni Papa. Si Mama ay napansin kong nagpigil sa pagsasalita noon. Huling narinig ko sa kanya ay yung expression ng kanyang pandidiri nung malaman niyang 17 years old lang yung kinalokohan ni Papa. Putang ina, kasing edad lang ng apo niya. Bulaklak lang ng dila yun ni Mama, Kuya Bono. Kunwari disgusted siya kay Papa pero alam ko ang totoo. Mahal na mahal niya ang ama ko at kahit ano pang mangyari, hindi niya ito magagawang kamuhian o pandirihan. May isang araw noon, nagpakain ng baboy si Mama. Pero nakita ko siyang nakatulala sa harapan ng kulungan ng baboy. Nakatingin sa malayo. Tiningnan ko kung ano yung tinititigan niya sa malayo pero wala naman. Karga ko si RJ noon, ang baby ko. Pinuntahan ko si Mama. Ano bang tinatanaw mo dun? Bati ko. Parang nahimasmasan siya at nakita kong nagpunas ng luha. Wala. Sagot niya tsaka inayos ang supot ng pagkain ng baboy. Okay ka lang ba, Ma? Nag-i-emote ka yata. Paano nga yung papa mo? Sangkatutak na sakripisyo, pagtitiis, pagsisikap ang ginawa para lang makaahon sa kahirapan noon. Ayun, sa ganun lang pala babagsak. Mama, hindi ka maghihirap. Tomboy sa Ate Sunday. Wala siyang beneficiary kundi ikaw. At ako mag-a-abroad ulit ako. Iiwan ko si RJ sa'yo. Kami ang bahala sa'yo. Noon ay tumayo siya at humarap sa akin kaya nakita kong hilam sa luha ang mga mata niya. Hindi yun, Wense. Hindi ako nag-aalala para sa sarili ko. Hindi niya naituloy ang parang gusto pa niya sanang sabihin pero nahulaan ko. Naawa ka kay Papa. Oo naman. Mabait ang Papa niyo. Hindi niya deserve ang magkaganon. Minor yung pinatulan niya eh. Wens, malinaw pa sa sikat ng araw na plinano nila yon. Ipinain nila si Evelyn sa Papa mo. Kunwari nanghingi ng tulong para maging scholar din, inakit na ang Papa mo at doon nagsimulang gumana ang plano ng mga tao sa likod ni Evelyn. Ma, move on ka na. Tapos na yun. Nakabayad na si Papa. Missing in action na sina Evelyn. Hindi na kasi sila sumipot sa hearing eh. Alam mo bang, hindi ko naman talaga inaasam yung diamond ring na yun. Wala pa akong alam tungkol sa diamond ring na yun, Kuya Bono, pero hindi ako nag-react. Hinayaan ko siyang magkwento. Ibibigay daw niya sa akin sa anniversary namin, sa Sabado na yun. Pero hindi mahalaga yun. Aanhin ko naman yun. Noon ay nag-gets ko na kasi that time, Kuya Bono, ay talagang hindi na nagpapakita sa amin si Papa. Andun na lang siya sa bahay nila ng original niyang asawa sa bayan. Hindi na rin nagte-text o nagchat-chat kay Mama at si Mama naman parang tanga lang na araw-araw naghihintay sa chat ni Papa. Kasi ayaw niya na siya ang unang mag-chat kasi baka daw mabasa ni Tita Lucy ang message niya. Pero nung sumapit ang Sabado, araw nga ng anniversary nila ni Papa, may lalaking dumating sa bahay at ako pa ang nagbukas ng gate para sa kanya. Naka-helmet siya nung lumabas ako ng gate pero nung ibukas ko na ang gate ay tinanggal niya ang helmet niya kaya nakita ko ang gwapo niyang mukha. Maitim siya pero ang ganda ng mga mata, ilong, labi at ang linis na mga ngipin niya. Makintab na maputi.
at parang kuminang yun nung umiti siya kasabay ng pagsambit sa pangalan ko. Wednesday? Oo, ako nga si Wednesday. Ano yan? Tanong ko dahil may hawak siyang box na nakasupot. Hindi niya ako sinagot pero inabot niya sa akin ang kahon at nanatili ako sa harap niya dahil hinihintay kong papirmahin niya ako sa delivery receipt pero nanatili siyang nakatayo sa harap ko at nakangiti habang nakatitig sa mukha ko. O ano na? May pipirmahan ba ako? Tanong ko kasi akala ko parcel yon at siya ay delivery rider. Ang sagot niya sa akin ay, hindi mo ako natatandaan? Noon ay tinitigan ko ulit ang gwapo niyang mukha at sa mga mata niya ay parang may naalala ako pero hindi ko ma-pinpoint. Sino ka na nga? Ako si Deo. Deo? Wala akong kilalang Deo. Amadeo. Ama. Ay oo, ama nga palang palaya ko ng mga bata pa tayo. Noon ay napangiti na ako at nagunahan ngang bumalik sa alaala ko sila ng Kuya Bobong niya noon. Ikaw na yan? Nakatawang tanong ko. Oo, di mo ako nakilala pero ikaw, kahit gumanda ka na ng sobra, nakilala pa rin kita. Gumanda ng sobra? Grabe ka naman ama. Pero seryoso, ikaw na yan? Noon ay muli siyang tumawa Kuya Bono hanggang sa naaya ko pa siya sa loob at doon ay matagal pa kami nagkwentuhan ng aking poging kababata. Nakatira pala si Ama or si Deo sa bahay ng tiyahin niya sa Purok 7 din or Hulo, pero hindi sila sa Ibayo kung saan naroon ang bahay ng mama ko. 5 taon na daw siya mula nang bumalik siya at kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa lending office na pagmamayari ni Tita Lucy, ang urig na asawa ni Papa. Si Ama or si Deo ay kolektor sa lending na yon. Ang dala ni Deo noon na kahon ay para kay Mama. Nagtaka si Mama kung bakit siya tatanggap ng kahon mula sa tunay na asawa ni Papa. Nagdalawang isip si Mama na buksan ang kahon, baka daw bomba ang laman. Pero alam kong joke lang yun ni Mama dahil alam na alam niyang hindi ganon si Tita Lucy. Hindi siya eskandalosa. Malalim na babae si Tita Lucy. Noong buksan ni Mama ang kahon, nakaalis na si Deo. Nasa kalahating oras din kami nagkwentuhan at nagpakitaan ng picture sa Facebook dahil galing naman pala siya ng Palau para daw sa 6 months lang na trabaho. Hindi ko na malayan Kuya Bono na na-add niya ako sa Facebook at na-add ko din siya. Hinatid ko siya sa gate at muli ay nag-iwan siya ng titig na ewan. Hindi ko magawang bigyan ng kahulugan dahil may jowa ako noon. Ama ng anak kong that time ay 1 taong gulang na. Pagpasok ko ng bahay matapos kong ihatid si Deo sa gate ay nadatnan ko si Mama sa dining table kaharap ang kahon na nabuksan niya na pero may maliit pang kahon sa tabi nito na kulay maroon at halatang kahon ng alahas. Wens, tawag niya sa pangalan ko pero hindi lumingon sa akin. Paglapit ko sa kanya ay inabot niya sa akin ng isang papel na may sulat, handwritten. Kinabahan ako noon sa itsura ni Mama. Hindi ko mapintahan kung malungkot o natatakot. Basahin mo. Utos niya sa akin. Binasa ko naman at ganito ang laman ng sulat, Kuya Bono. Dear Irene, alam kong anniversary ninyo ni Willie ngayon. Siya ang pumili ng damit na ito. At itong singsing, galing yan sa akin. Diamante ang bato niyan. Yan ang pinakamahal kong singsing pero ibibigay ko na lang sa'yo dahil
Hindi na kaya ni Willie ang bumili niyan. Wala na siyang pera. Ako, hindi ko rin naman kailangan yan. Mas kailangan ko ang asawa ko at ngayon ko lang siya ipagdadamot sa iyo, Irene. Sana maunawaan mong hindi na mahaba ang panahong ilalagi namin dito sa mundo. Matatanda na kami kaya Irene, ipaubaya mo na lang sana sa akin ang asawa ko. Tanggapin mo ang singsing ko at huwag na huwag mong maisipang isoli yan sa akin. Mas mabuting itapon mo na lang o ipahingi kaysa isoli sa akin. Irene, deserve mo ang mas higit pa sa halaga ng singsing na yan dahil inalagaan at minahal mo si Willie noong mga panahong hindi ko siya gustong paglaanan ng panahon. Lumagay na tayong lahat sa tama, Irene. Nakikiusap ako. Lucy. Kuya Bono, nung matapos kong basahin ang sulat, basa ng luha ang mukha ng mama ko. Pero hindi siya nagsalita. Maya-maya tumayo siya at marahang humakbang papasok sa kanilang kwarto. Naiwan sa mesa ang magandang damit at ang maliit na kahon na naglalaman ng singsing na diamante. Makaraan ng 3 araw, Kuya Bono, hapon noon ay muling dumating si Deo at may dalang malaking karton na naglalaman ng mga groceries. Galing daw yon kay Tita Lucy. Tinanggap namin kasi sa totoo lang, Kuya Bono, ay noon na rin naputol ang sustento ni Papa kay Mama na pera. Ang mga dinadating na lang ni Deo ay in-kind, groceries, bigas at laging si Deo nga ang nagdadala sa amin. Sinasabay sa hapon kapag uuwi na siya galing ng trabaho. Masuklian ko man lang kahit papano ang effort ni Deo ay pinapapasok ko siya at pinagmimerienda. Pero alam kong hindi naman yun masama. Pero minasama ng ilang kapitbahay na siyang nagpaabot ng malisyosong kwento sa pamilya ni Arjan. Hanggang si Arjan ay naniwala na rin. Ang sabi niya sa akin sa chat, nung first time na may nagbalita sa akin, hindi ko yun pinansin. Pero makailang ulit na rin, Wens. Halos mapuno na nga ng picture nyo ng lalaki mo ang messenger ko. Pictures? Anong pictures? May nagsasend sa mami ko ng mga pictures nyo tuwing dumarating dyan ang lalaki mo. Kaya pala ayaw mong tumira sa bahay na pinagawa ko. May lalaki ka pala dyan. Tama nga sila. Mana-mana lang yan. Pareho kayong Makati ng mama mo. Hindi ako nakapag-reply kaagad, Kuya Bono, dahil nanginginig ang kamay ko dahil sa nabasa kong message ni Arjan patungkol sa mama ko. Pero kahit papano ay nagawa kong i-type ang mga salitang, "Be, huwag ka namang basta naniniwala sa ibang tao. Wala akong lalaki, wala akong ginagawang masama." Pero ang reply niya, Kuya Bono, ay, "Hindi mo ako maloloko, Wens. At least now, I have proven one thing. Hindi talaga kita dapat ipaglaban pa. Ngayon ko mas nauunawaan kung bakit ayaw sa'yo ng pamilya ko. Let's finish this once and for all, Wens. Wala na tayo. Malaya ka na, dun ka na sa lalaki mo. But don't worry, susustentuhan ko si RJ." Nagawa ko pang mag-reply, Kuya Bono, ng, "Arjan, umuwi ka dito at ikaw mismo ang magpatunay. Alam kong hindi ka bobo para maniwala sa mga paninira. Malinis ang konsensya ko at alam ng Diyos na wala akong ginagawang masama." Hindi na siya nag-reply, Kuya Bono.
Nung oras ding yon ay blinak ko si Deo at makaraan ng 2 araw, nung dumating ulit siya para magbigay ng ayuda galing kina Papa at Tita Lucy, ay si Mama ang pinaharap ko kay Deo. At hindi niya ito pinapasok sa loob ng bakuran namin. Kaya lang may sarili palang drama si Mama noon at ang sinabi niya kay Deo ay huwag na siyang magdala ng kung ano-ano. Pakisabi daw kina Tita Lucy at Papa na hindi pa naman siya ganun kahirap para tumanggap ng regular na relief goods mula sa kanila. Nagpapadala din naman kasi noon si Ate Sunday kay Mama. Hindi man kalakihan pero tama naman. Hindi siya naghihirap. Ako ang naghirap. Kami ng anak ko dahil hindi na talaga nagpadala ng pera si Arjan. At yung sinabi niyang susustentuhan niya si RJ, hindi naman niya tinupad. Kaya talagang nagipit ako nun, Kuya Bono. Hindi ako lumaking mayaman pero hindi ko talaga naranasan noon ang mawalan ng pera. Noon lang talaga, noong nabobo si Arjan at naniwala sa mga paninira. Pero iba ang pananaw ni Mama tungkol kay Arjan, Kuya Bono. Ang sabi niya, tingin ko, naniniwala si Arjan sa'yo na wala kang ginagawang masama. Pero baka nawala na yung dating init ng pag-ibig niya sa'yo. Baka may iba na siya or baka mas pinili niya ng magulang niya kaysa sa'yo. Mayaman sila at kung magmamatigas pa siya sa magulang niya, baka tuluyan na siyang tanggalan ng mana. Pinapalabas na lang ni Arjan ngayon na naniniwala siya sa chismis tungkol sa inyo ni Deo at yun ang ginagamit niya para makalaya siya sa'yo. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay naisip ko na rin dati yun pero naging matatag kasi ako sa layunin ko na patunayan kay Arjan na inosente ako. Gusto ko noon pag uwi niya, siya mismo ang makapagpatunay na paninira lang lahat ng nakarating sa kanya. Hirap na ako nun, Kuya Bono, financially. Pero ang kagipitang yon ang nagpatatag sa akin. Sabi ko sa sarili ko, okay, fine. Kung ayaw niya na, ayoko na rin. Basta ako, alam ng Diyos na inosente ako at alam kong gagabayan ako ng Diyos para sa mga susunod na hakbang ko para sa amin ng anak ko. Noon ako mas lalong nagpursige na makabalik dito sa Dubai, Kuya Bono. Kinaparan ko ang mukha ko, nag-chat ako kay Merinol na tulungan niya ako makabalik ng Dubai. Kasabay na rin ng mga kwento tungkol sa nangyari sa amin ni Arjan at nangako naman si Merinol na tutulungan ulit niya ako. Makaraan ng ilang linggo, Kuya Bono, galing ako ng Pampanga kung saan ako nag-renew ng passport ko. Hindi pa expired noon, may ilang buwan pa pero ayoko kasing abutan ng expiration kapag paalis na ako or kapag kararating ko pa lang ng Dubai. Nung hapong yun, habang nakasakay ako sa XLT jeep galing ng Cabanatuan, doon kasi ang terminal ng bus galing ng Pampanga, umulan noon at malakas pa ang ulan nung bumaba ako ng XLT sa tapat ng waiting shed sa highway. May nadatnan akong maglola doon. Lalaki yung batang kasama ng lola at nakasiksik sila sa isang sulok dahil umaanggi. Nakisiksik din ako sa kanila, Kuya Bono, dahil ayoko ring mabasa. Makaraan ng ilang sandali ay may dalawang lalaking nakamotor ang huminto at nakisilong din. At kagad sumikdo ang dibdib ko nang mapansin kong si Deo yung isa. Sumilong nga sila pero yung isa, ang sabi niya, nababasa din lang ako dito. Tutuloy na lang ako, pare. Tinanguhan siya ni Deo sabay sabing, dahan-dahan ka lang, pre, madulas ang daan. Maya-maya pa may dumating na tricycle na halos mabalot ng plastic na trapal. Bumaba ang driver at lumapit sa maglola. Binuhat nito ang mga bag at karton. Noon ay tumayo rin ako at kinausap ko ang matanda. Nakiusap ako na kung pwede ay sumabay na ako sa kanila. Magbabayad ka ako kahit triple sa presyo ng pamasahe. Mabait naman ang matanda at pumayag ito dahil sila lang daw naman ng apo niya ang lalamanin ng sidecar. Pero nung hahakbang na rin ako para sumunod sa matanda na sumakay sa tricycle ay lumapit si Deo sa akin at ang sabi,
Pwede ba tayo mag-usap, Wens? Maingay ang ulan sa bubong ng waiting shed pero naunawaan ko ang sinabi ni Deo dahil nakita ko ang paggalaw ng mga labi niya. Iniwas ko lang din kaagad ang titig ko dahil ayoko makita ang mukha niya. Kumilos pa rin ako at sasakay talaga ako ng tricycle nung hawakan ni Deo ang braso ko at malakas na ang boses niya. Wens, kahit 5 minutes lang. Sige na tatay, mauna na po kayo. Utos niya sa matandang driver ng tricycle at nakapagtataka namang nung umusad palayo ang tricycle ay biglang tumila ang ulan. Muli akong umupo sa concrete na upuang pinag-upuan ng matanda. Mainit-init pa yun sa puwitan ko. Si Deo ay tumayo sa harap ko matapos niyang ibaba ang helmet niya sa tabi ko. Once, bakit hanggang ngayon nakokontrol pa rin ng ibang tao ang buhay mo? Napatitig ako sa mukha niya sabay sabing, ano? Anong sinasabi mo? Anong kinokontrol ng ibang tao ang buhay ko? Once, mga bata pa tayo noon. Gustong gusto na kita. Ikaw lagi ang gusto kong makalaro noon. Ikaw lagi ang gustong kasama pero nung sabihin sa'yo ni Charo na huwag kang makipaglaro sa amin, sinunod mo siya. Umiwas ka rin sa amin. Tapos ngayon, dahil lang sa chismis ng ibang tao, umiwas ka ulit sa akin. Bakit ganun ka? Wala ka bang sariling desisyon? Deo, iba ngayon. Asawa ko si Arjan. Hindi kayo kasal, Wens. At napakaliwanag na ayaw kang pakasalan ng kupal na yun kaya naniwala siya sa mga haka-haka ng iba. Hindi ganun ang totoong nagmamahal, Wens. Hindi ganun ang lalaking may bayag. Nagtaka ako nun, Kuya Bono, kung bakit parang galit si Wens at parang apektado naman siyang masyado. Kaya ang tanong ko, ba't gumaganyan ka? Bakit parang apektado kang masyado? Di ba mas okay pa nga dahil hindi ka na naaabala ni Tita Lucy na magdala ng ayuda sa amin linggo-linggo? Hindi naman galing lahat kay Ma'am Lucy ang mga yon. Sa kagustuhan ko lang na makapunta sa inyo. Nag-grocery ako. Pinapalabas ko lang na galing kay Ma'am Lucy. Napatitig ulit ako sa mukha ni Deo noon. At gets ko na ang drama niya. Pero nagtanong pa rin ako kunwari. At bakit mo naman ginagawa yun, Deo? Once, imposibleng hindi mo pa nahahalata. Kapag kausap kita, halos hindi ko inaalis ang titig mo sa mukha mo. Okay, gets ko, Deo, pero alam mo namang okay pa kami ni Arjan nun, di ba? At may anak kami. May anak na ako, Deo. Bakit gusto mo pa rin ako? Gusto na kita kahit nung mga bata pa tayo. Hanggang high school, ikaw pa rin ang gusto ko kahit magkalayo na tayo. At tuwing magbabakasyon kami dito noon, palihim na lang kitang tinitingnan kahit hindi mo ako nakikita, kahit hindi mo ako pinapansin. Nung college, sinikap kong kalimutan ka. Nakipagrelasyon ako sa iba. Nakaapat din ako kahit nung nagtatrabaho na ako sa Kabanatuan. May mga nakarelasyon din ako. Pero nung mapasok ako sa lending ni Ma'am Lucy, bumalik na ako dito. Nakita kong buntis ka na pero hindi ko na iwasang bumalik yung dati kong damdamin para sa iyo, Wens. Nabaliw ulit ako. Literal na nabaliw kaya nagawa ko pang... Natigilan siya, Kuya Bono, at hindi rin nagtagal ang titig niya sa mukha ko. Sorry, Wens, pero aamin ako. Ako ang nagpapakuha ng mga pictures tuwing pumupunta ako dito. May kakutsaba ako dyan na kumukuha ng mga pictures at siya din ang nagsesend ng mga yun sa mami ni Arjan. Noon, Kuya Bono, ay nag-init biglang mukha ko at parang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo ko. Tangina ka, Deo, ba't mo yung ginawa? Sinira mo kami ni Arjan. Deo, may anak kami at alam mo halos wala na akong may pambili ng gatas ng anak ko dahil hindi na nagpapadala si Arjan. Deo, ba't mo yung ginawa? Baliw ka ba? Once alam ni Arjan na ako nagpapadala ng picture sa mami niya. Hindi siya nagre-reply sa mga chat ko pero sinisin niya. Anong pinupunto mo, Deo? Ayaw na sa'yo ni Arjan. Ano ngayon? Tanggap ko na, Deo. Pero curious ako. Anong pakiramdam mo? Masaya ka ba sa ginawa mo? Nagkapera ka ba? Gumuwapo ka ba? Napalaya kita kay Arjan, Wens. Yan lang ang mahalaga sa akin. Ano? Bakit, Deo?
Sinabi ko ba sa'yo na gusto kong lumaya kay Arjan? Para ano? Para lalo pa akong pagtawanan ng mga tao sa atin dahil sa pangatlong pagkakataon, iniwan na naman ako ng lalaking minahal ko? Yun ba ang gusto mo? Ako, Wens, mahalin mo ako. Ako lang ang lalaking hindi mang iiwan sa'yo. Lumuluha ako noon, Kuya Bono, pero natawa ako. So yun ang pakay mo. Mapunta ako sa iyo at kapag naging tayo, tagumpay ka dun sa plinano mong kagaguhan? Nasirain kami ni Arjan? Oo. Lalo pa akong natawa, Kuya Bono, at ang sabi ko, tangina ka, ano bang meron ako? Ha, Deo? Para kailangan mo pong gumawa ng eksena, ng drama para mapunta ako sa iyo. Gandang-ganda ka ba sa akin? Bulag ka ba? Ibang ka ba? May anak na ako at kung papatulan kita, pang-apat ka na dun lang sa barangay natin. Wala naman akong pake kung pang ilan ako, Wens. Ang mahalaga sa akin, ako ang panghuli. Kami na ni Deo nung makabalik ako dito sa Dubai. Legal na kami. Kay mama, maging sa nanay at tatay niya at sa buong pamilya niya. Yung tita Minerva niya kung saan siya nakikitira noon ay hayagang nagpakita sa akin na hindi niya ako gusto. At okay lang sa akin yun dahil inaasahan ko na yun. Kilala sa amin ang tita Minerva ni Deo bilang chismosa at masama ang ugali. May nangyari sa amin ni Deo, hindi lang minsan. At dahil wala nang kasama si mama sa bahay ay hiniling ko kay Deo na sa amin na lang siya tumira. Pumayag naman siya, total ay napakarami nila sa bahay ng tita Minerva niya. 7 months pa lang ako dito sa Dubai ay nag-abroad naman si Deo sa Qatar. Wala siyang nahanap na trabaho sa mga agencies sa Maynila para sana papunta dito sa Dubai kaya grinab niya na yung papunta sa Qatar. Well, at least ako pareho kami ng time zone dahil pareho namang Middle East sa mga bansa kung saan kami naroon. Noong matapos ang kontrata ni Deo sa Qatar ay nag-exit na siya, umuwi din ako at kami ay nagpakasal. Kasal na talagang pinag-ipunan niya dahil hangad niya noon na gawing engrande ang kasal namin. At ang gusto niya ay buong barangay ang mag-attend. Yun daw ay upang ipabatid sa mga kabarangay namin na proud siyang ako ang kanyang pakakasalan. Ako lang ang nagsabing hindi kailangan ng engrande. Sapat na yung simple lang at ang sabi ko'y wala siyang kailangang patunayan kanino man. Nag-honeymoon naman kami noon sa Coron, Palawan ng 8 araw. Pagbalik namin ng Nueva Ecija ay nagpasimulan na kami ng pagpapatayo ng bahay. Yung ipon ko naman ang ginamit doon dahil yung ipon ni Deo, maliban sa nagamit sa kasal ay nakalaan din sa negosyong bubuksan niya. Ayaw na raw kasi niya ang mag-abroad ulit. Ako ay bumalik pa dito sa Dubai at nung nasa eroplano ako noong papataas pa lang ito sa ere ay nakatanaw ako sa bintana. Sa isip ko ay nasabi kong ang luwang ng mundo. Napakaraming tao at malayo talaga sa hinagap na kahit ilang beses pa akong mabigo sa pag-ibig, maiwan ng lalaking mahal ko ay hindi ako tatandang mag-isa. Meron at merong ilalaan ng Diyos para sa akin. Kasunod noon ay ang pagtitig ko sa singsing sa daliri ko. Simbolo na may asawa na ako, kasal na ako, at tamang lalaki ang napunta sa akin. Hindi lang guwapo, makisig at masipag kundi sobra ang pagmamahal sa akin. Mula pa ng mga bata kami hanggang ngayon at sana Kuya Bono ay hanggang sa pagtanda namin. Sa ngayon ay nandito pa rin ako sa Dubai pero sa birthday ni Papa ay uuwi kami ni Marinol kasi isusurprise namin si Papa. Naplano na naming lahat. Ang gusto namin ay biglang darating lahat ng anak at mga apo niya nang hindi niya inaasahan. Okay naman ang takbo ng negosyong binuksan ng asawa ko. Anak na rin ang turing niya kay JR.
or RJ. Papa nga ang tawag ng anak ko sa kanya. Nung huling uwi ko ay pinabinyagan namin si RJ sa Catholic Church. Catholic kasi ang mister ko at ako'y Katoliko na rin ngayon. Isa sa mga ninong ni RJ ang manager ni Nadeo dati sa lending. Si Macy na naging friend ko na rin siyempre. Isa siyang Becky na UP graduate at siya ang naghimay-himay ng pangalan ko para matapos malaman ang love story ko at yun, naihambing nga niya sa North, East, West, South. Si Arjan, Kuya Boro, wala na akong balita tungkol sa kanya. Hindi ko na rin kailangang makibalita pa dahil kontento at masaya ako sa buhay namin ni Deo. Lalo na siguro kung makakauwi na rin ako for good. Kaya lang ay hindi pa kasi tapos ang bahay namin, ang pang-apat na bahay ko sa aming barangay. Konting kembot pa, pasasaan ba't matatapos din yon. Hanggang dito lang Kuya Bono at pasensya na kung napahaba ng husto itong kwento ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Wens. Mga kahugot, pasensya na kung medyo na-delay ito sapagkat nag-uulan ng mga nakaraang gabi at masyadong maingay kapag tayo ay nag-recording. At ito pang huli ay nabitin nga kaya nilive na lang natin o nirecord na lang natin yung huling bahagi ng pahabol doon sa kwento ng kahugot natin si Wednesday. Maraming salamat Wednesday at wala akong masasabi sa yung kwento. Napakaganda and I do hope na talagang kayo na, okay? May napansin ako sa unang bahagi ng kwento mo na sabi mo, so far ay si Deo ang partner mo. Kasal na pala kayo. So parang naisip ko tuloy na hindi ka pa umaasa na kayo na talaga. Pero sa corner ng isipan ko ay talagang ganon. Kapag may mga pinagdaanan ka na mga relasyon na akala mo yun na ay hindi pa pala. Kumbaga, hindi na okay sa'yo ang umasa pa. Kasi masakit ang umasa. Okay, but we hope and pray na kayo na talaga ni Deo. Okay? And again, thank you so much for your beautiful story, kahugot na Wednesday. God bless you and your family. As ating mga shoutout, Marivic Dakiwag Arway Agustin, Kuya Bono pa shoutout sa family Arugay, Bangayan, Kadayan, Dakiwag family from Peña Blanca, Cagayan. Also to Agustin Orita Garcia family from Palagaw, Gataran, from Marivic Dakiwag Arugay. Moises de la Cruz, Pasyat Kuya Bono, South Korea at kay Ella Reyes Corcuera at Joseph Aspurias. Uy, bago to Moises ha. Gretchen Ryan Castro, pa-shoutout po sa amin dito sa San Andreas, Aurora, Isabela. Castro family, Sabilla family, thank you so much. Gretchen Ryan Castro. Lilibet Balinsan Sabado, pa-shoutout Kuya Bono sa anak ko na si Kerwin Angelo Balinsan and Sabado family ng Minagbag, Quezon, Isabela. John Ray Pilpiling, shout kay Bono ditoy ayan ming Montanyosa. Shout out sa inyo John Ray. Mali, pa-shout kay Bono, God bless you too, Mali. Thanks for the part to Kuya Kriel. Alaysa Joy Swanson Tabing Magno. Pa-shout out naman Kuya Bono na Bayagnak Madina, shout out din. Finally part to is waving, Agyaman, Alaysa Joy Swanson Tabing Magno. Anis Solano Tobias, abangers dito sa Chuen Wan, Hong Kong from Tagum, Davao del Norte. Sana tama yung bigkas ko dun sa place mo sa Hong Kong. Gracial Fernandez Tapulaw, shout out to you. And Nestle Ann Padua, pa-shout ko yung Bono, always abangers ng kwento mo. Nestle Ann from Albaha, Saudi Arabia. Nakarating na rin ako dyan. Susan Aquino Gallego Viernes, shoutout to you. Lani Balinan Ligutan Bakay. Kahapon ko binabalikan ng channel, baka meron na. Okay, ito na. Pasensya na, talagang nag-uulan kasi, Lani. And Marie, excited ako Kuya Bon. Pa-shout po sa family ko sa San Isidro, Igig. Ingat po tayong lahat sa mainit na panahon. God bless you and more power to your channel. Julie Garcia Garasi, pa-shout Kuya Bono. Lagi ako nag-aabang. Salamat, Julie Garcia Garasi. Michelle Dugayon, shoutout to you ng Hong Kong. Jonathan Pasqua, Jonalisa Sangdan, still listening sa part 1 habang nagluluto. Sakto si part 2. Maraming salamat, Jonalisa.
Lenore Betchayda Tusi, shout out to you. Jonah Acaso Dalanon Maron. Pa-shout po sa aking department head na si Ma'am Violi Tamang. Welcome to the club, Ma'am. Jonah Acaso Dalanon Maron. Diozer si Puguon. Pa-shout ko yung mono from Bugay, Cagayan. Diozer ba o Diozer? Nila. Ay, nako po. Baka nasa last part yung tamang. Shoutout sa family Abido dito sa Palayag, Amulong, Cagayan. Thank you sa lahat ng tumulong sa kasal ng kapatid ko. Nila, Joan Stoneheart, DS Abido. Edison Mirasol, pa-shout sa asawa ko na si Sally Mirasol kasi addict na din makinig sa programa mo. Maraming salamat Edison na sa iyong Sally. Karen Sapphire Kimaw, Kapuyaw. Karen Sapphire Kimaw, Kapuyan. Shout kay Bono, lahat kami dito sa Hong Kong na always sa bangers. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi dyan. Jacqueline Santos, ay kay Bono, pa-shoutout po sa mag-asawang sila Maynard Castro and Merina Castro at sa lahat ng BSIT Hong Kong. Ash Kabasi, pa-shout kay Bono. Salamat sa part 2. God bless you to Ash. Sheriza Mateo Kafugawan, pa-shoutout po kami dito sa Tuwaw Family Mateo Kafugawan, Danga Arabes from Sheriza. Janet Kawilan Kabaro Matalang, shoutout to you. Antonio Fenevindiza, shoutout to you. Mark Jacob M. Vargas, pa-shout Carbono from South Korea. Pati na din si Aldrin Monterosa, lagi kami nakikinig sa mga stories mo. God bless. Ayan, magpinsan yata ito, si Aldrin at saka si Mark Jacob. Sino kayo sa inyong dalawa ang unang magsesend ng inyong mga love story? Abangan namin yan. Joy Ogano Bantok, nabitin ako sa part 1, buti andito ng part 2. Balik na tayo kay Mark Jacob. Baka Korean novela mga love stories dyan eh. Diba? Mark Jacob at saka Aldrin. Joy Ogano Bantok, balik ako sa iyo. Nabitin ako sa part 1, buti andito na ako. Salamat na paghihintay, Joy. Jackie Lubigel, shout out to you. Ann Ignacio, sorry. Shout out to you. Jupiter Ramon, pa-shout out from Aguinaldo, Ifugao. Aldrin Monterosa, pa-shout out naman po Kuya Bono, pati din po pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas. From South Korea, lagi pong nakikinig at nag-aabang. Maraming salamat. Yun, abangan namin ng mga love story nyo. Jocelyn Pasco, pa-shoutout po Barangay Santa Maria sa aming Rangay Festival and Thanksgiving Day po namin sa May 2, 2024. Good luck sa mga candidate ng Mr. Queen 2024. Mr. Queen. So parang Miss Gay siguro ito, no? Mr. Queen 2024. Salamat kagawad. Roseanne Borja Madriaga, shoutout kay Henrik, ready na ako. And Beverly Espinosa. Shoutout naman po sa mga Espinosa, Invierno and Balisit family dyan sa Cagayan Valley from Cavite City, Beverly Espinosa. So yan na muna mga kahugot. Maraming salamat sa paglalaan ng oras dito sa ating programa Somewhere in Time SIT. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.